Roll Life Over Whiskey, Roll 1, Season 6, Take 1, and... Wala kaming kuryente. Somewhere in Mindanao, in Lanao. Oh my. Wala kaming kuryente. So, yung na-encounter ko ng solar, so, ito yung benefit. Kasi nga, pinagkaitan ako ng kuryente mula 1-year-old hanggang nag-second year high school ako. Oo, lampara ang ginagamit. Oo. Out of 10 household doon sa paligid namin, dalawang bahay na walang kuryente at isa kami doon. The rest merong kuryente. We always believe na at sinasabi ng mga matatanda na kapag nag-aral tayo mabuti, mas magiging maganda ang buhay mo. Ganun ba ang naging motto mo in life? Partly, pero ang ano kasi doon, yung kumbaga nagsusumikap ako kasi nga I don't want na yung magiging anak ko ganun ang ma-experience nila. Nakikita ko na I don't want to be living forever na ganitong buhay. Okay? At saka nakikita ko rin na, okay, someday, okay, I can help those people living the same way I am. Ganun, wala din kuryente. Hindi lang naman kami. Oo. Kaya fit na fit siya nung na-encounter ko itong solar na, ito makakatulong ako. Kasi na-experience ko myself, personal, na walang kuryente. Paano nangyari yun? Na 3 masters ang tinapos mo kung kulang kayo sa pera? Parang feeling ko nga hindi dahil magaling ako. Dahil nagsumikap ako kasi nga talagang hirap na hirap Paanong nangyari na napunta ka sa solar? Mayroon bang... Ganito yon. Nung nakikita, sa Middle East pa lang, nakikita ko na kaagad yung potential sa solar para sa Pilipinas. Bakit hindi natin i-apply ito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, napakamahal ng kuryente dito. Pag summer, ang taas talaga ng electricity bill. Lalo na kung hindi ka rin naka-inverter. Inverter na aircon, inverter na refrigerator. Na appliances. Na appliances, di ba? Definitely tataas. Ang daming kasi How does it work? Ilang araw siya kailangan matapat sa araw para hindi siya nauubusan ng kuryente? Paano ba? Please educate us. Okay, ganito lang yan. Simple lang yun, okay? Actually, tumataas ang kuryente. It's not really about the consumption. It's the... Kung pagod na sila sa mataas na electricity bill, paano sila magsisimula at magkano ba yan? Paano yun kung kunyari, let's say, rainy season, hindi umaaraw? Oo nga. Paano yun? Okay. Ang solar kasi, mga paniniwala ng mga homeowners, is an investment. Hindi to investment. It's actually a business. Bakit nga ba? Why every Filipino should consider solar panels today? Okay yan Pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over. It's a brand new season. Kasama pa rin ang mga favorite mong kalobarkada. Sharing valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. I'm Gerald. And welcome to Life Over Whiskey. Direk J, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, bro. Andito pa rin tayo sa napakagandang studio. How do you like our setup today? Alam mo, sobrang kinikilig ako ngayong season 6. Bakit ka kinikilig? Kasi ito isa sa pasabog natin. At syempre, sa tulong pa rin ni Triton Studio. Triton Studios, maraming salamat for allowing us to share this amazing set to not just us experience natin, but also our viewers. And good news, Direk. Kung gusto nyo rin ng ganitong malupit na setup, Triton Studios is accommodating people to experience it starting this September. At saka ito lang, Bray, gusto ko lang rin pasalamatan si Triton, no? Yung mga people behind it like si Erwin, si VJ, and also si Direk MJ. Lahat sila dito, ang gagaling nyo, husay nyo. Mga people in the back end, we wouldn't be here without you guys. Maraming salamat sa inyo. And of course, Direk,
At syempre, ang ating paborito at kasama natin since our first year na Life Over Whiskey, si Charles and James. Maraming Charles and salamat. James, thank you. Ano, paboritong whiskey ng ating mga kalubarkada. Ayan. Direk J, our guest for tonight, if I may introduce, siya ay galing sa desierto, literal, ng Middle East, and now to the rooftops of the Philippines. Our guest for today is the visionary behind Phil Solar Industries. He is a veteran renewable energy consultant who spent over 12 years in Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, and the UAE, leading major solar projects with world-class equipment manufacturers. Armed with credentials from Harvard, PCU, LPU, and MSU IIT, he is not just an expert, he is a force driving the clean energy movement forward. Under his leadership, Phil Solar Industries is on a mission to make solar power accessible, reliable, and a game changer for Filipino homes and businesses. Mga ka-whiskey, get ready to hear how this company is turning sunlight into savings and transforming the energy future of the Philippines. Mga ka-whiskey, mga kalubarkada, please help me welcome Dr. Hill Tab. Doc Hill, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Brian. Direk, magandang gabi. Yeah. Ako, I'm very honored na guest natin talaga to si Doc Hill. Kasi syempre, narinig mo naman yung credentials. Direk. Grabe nga eh. Oo. Ang daming pinagdaanan itong tao na to. So, Direk, aren't you curious? Anong topic natin tonight? Actually, curious ako kasi opening natin to eh. Kaya surpresahin mo na ako, dali. Speaking of solar power, bakit nga ba? Why every Filipino should consider solar panels today? Okay yan ah. I-educate mo pa kami. Gusto naming marinig lahat yan. Bakit nga ba? Okay, ang solar kasi, mga paniniwala ng mga homeowners, is an investment. Hindi to investment. It's actually a business. Business? Bakit business? Okay, you could just imagine. Doc, magbabayad ka to have it installed. Di ba investment siya? Kasi you want return in a sense na may savings ka on your electricity bill. Paano siya naging business? It's a business because, okay, granting wala ka munang solar. Anong gagawin mo? You will be forced to pay doon sa Meralco or any other grid for 30 years na nag-increase pa yung tariff na. Samantalang, pag naka-solar ka na, you will just only pay 2 to 3 years. Bawi ka na, libre na yung kuryente mo. So it's a business kasi nga kumikita ka. Okay? Sa pag wala kang solar, nagbabayad ka kay grid, lalabas na ng pera eh. Ngayon may solar ka na. So anong tawag nun? Kung hindi ka naglalabas ng pera, okay? So yung cash flow mo, okay? Wala kang expenses. Nandito lang yung pera mo. So it's a business. After 2 to 3 years, wala ka nang binabayaran, bawi ka na, payback period. Up to 30 years, kita mo yun. So, alin ang investment doon? Kumikita ka talaga ng pera. Pero, Doc, I'm curious. Kasi parang lahat tayo may backstory. Diba? I mean, like, paano ba nag-umpisa Life Over Whiskey? So, sa'yo naman, paano nag-umpisa yung advocacy mo? I-educate mo kami. Bakit ka napunta sa ganyan? Bakit nga ba nandiyan ka? Sa savings and energy. UAE, Bahrain, Saudi Arabia. Like, ano nangyari? Diba? It all started nung when I was working as OFW. So I used to be a corporate business development manager. So ang trabaho noon is to find a business na pwedeng pagkakitaan ng isang company. Isa yung solar. Okay, so when we introduce solar sa mga commercial companies, nakikita ko kaagad na parang yung may-ari ng building na nilalagyan namin yung solar, lalong yung mayaman. Paano siya because of the savings of having solar panels installed? Yes, oo. You could just imagine, okay, nagbabayad sila sa peso value, let's say for example, 8 to 20 million per month. Sa peso ba, equivalent? Oh, natitipid nila yon kada buwan. That is neto yon. Oo. And then, bawi na nila, wala pang 2 taon, bawi na nila. Oo. So doon nag-spike yung interest mo
na magkaroon ng negosyo about savings in energy, which is solar panels. Which is solar panel, yes. Okay, so it all started, yung idea na yan, when you were an OFW sa UAE ba, tama? Sa Saudi Arabia. Saudi Arabia pala. Okay, Oo, okay. Saudi Arabia. So, it's so happy na, okay, narealize ko na, bakit hindi natin i-apply ito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, napakamahal ng kuryente dito. Sobrang mahal. Okay? Tapos, kung i-apply ko or i-introduce ko itong solar, napakaganda ito. Okay. Pangalawa, hindi ka lang nakatipid ng kuryente. Kung hindi, nag-encourage, nag-promote ka pa ng clean air energy. Okay. Doc, elaborate mo sa ating mga low barkada, ano yung sinasabi mong clean air para maintindihan nila? Okay. Dito kasi ang standard or usual na kuryente na ginagamit is nanggagaling sa coal. Okay. So, alam naman natin yung coal, okay, may effect yun sa environment. Okay. Kumpara mo sa solar, walang epekto walang epekto ito sa environment. Kasi ang kuryente nanggagaling sa sikat ng araw. Okay. Okay. At the same time, sustainable siya. Every day may araw naman hindi na uubos. Kaya napakaganda. It's really a solid business. Okay, na nakikita ko kaagad na ang about sa solar. Pero Derek, like, kinukwento natin yung buhay mo na nang nagsusolar ka na. Kumbaga, of course, you were deployed as an OFW. Diba? Yeah. Tapos tsaka mo nakita yung benefits of solar. Pero ano yung buhay mo bago yung solar life? Diba? Yun ang gusto namin malaman and maybe people can really resonate with you as well. Kumbaga, Doc, ano ka ba? Were you born with a silver spoon? Or middle class family? Or I would say na talagang dumaan ka rin talaga sa hirap? Ano pinagdaanan mo? Okay. So, mag-i-start na ba akong iiyak o Iyak. Huwag ka na umiyak. Okay. Cue sad music, please. Sad music. To be honest, I grew up in hindi sa biological parents. Okay. Okay, 1-year-old pa lang ako, na-adopted na ako. Okay. And talagang yung nag-adapt sa akin, wala kaming kuryente. Somewhere in Mindanao, in Lanao. Oh my. Wala kaming kuryente. So, yung na-encounter ko ng solar, so, ito yung benefit. Kasi nga, pinagkaitan ako ng kuryente mula 1-year-old hanggang nag-second year high school ako. Oo, lampara ang ginagamit. Oo. Which is, Delikado yun Di ba kayo nasunugan? hindi naman ako tawag dito. Oo. Pero alam mo, amazing lang doon na habang dinidiscuss natin yung background niya, pag nilink mo sa negosyo niya, meron pa rin about sa childhood sa past Kasi when he was growing up, kuryente. Kumbaga parang wala. Parang wala. Hirap. Ang galing, pag naano mo lang. Kumbaga yung lumalaki ka, deprived sa'yo is yung experience na may ilaw, nakikita mo pa rin kahit gabi. Actually, Derek, your story naman is sa shoes, di ba? Sa shoes ako. Diba? Yung story mo, parang there's that something na experience mo growing up na wala ka. Eventually, parang yun yung nagiging calling mo Correct. Yun yung parang nagiging hobby or minsan, yun yung passion. Gusto mong, passion, gusto mong explore. Just like what happened to him. What happened kay Doc. So, yun nga, Doc. So, nung lumaki ka doon, going back, so, ang nagpaaral sa'yo would be your stepmom, stepdad? Or... Yes, yung adopted parents ko. Adopted parents ko pala. So lucky na libre naman ang education sa State University, MSU IIT. So doon tawag dito, kumbaga nakikita ko na I don't want to be living forever na ganitong buhay. Okay? At saka nakikita ko rin na someday, I can help those people's living the same way I am. Ganun, wala din kuryente, hindi lang naman kami. Oo. Kaya fit siya nung na-encounter ko itong solar na ito makakatulong ako. Kasi na-experience ko myself, personal, na walang kuryente. Oo. Galing So ngayon, time na curious ako, Doc, no? Sabi mo, lampara lang kayo nung lumalaki ka. Meron ka bang parang memory where
tumatak sa'yo na wala kang kuryente, tapos lang pa rin yung gamit mo, ng pamilya nyo? Nilala kang memory at those times? Hindi ko makakalimutan yun kasi nga out of 10 household doon sa paligid namin, dalawang bahay na walang kuryente at isa kami doon. The rest merong kuryente. Ano yung tsura nun sa loob ng bahay nyo? Like, what's happening sa inyo nung time na yun? Kung kumakain kayo, may lampara sa gitna. May lampara sa gitna, and then usually ang kain, wala kang you're not comfortable eating na mga alas 8, alas 9 ng gabi. Maaga pa lang kain na. Kasi nga, tao dito. Hindi nyo na makikita yung pagkain ng paggabi. Magkakain, sayang yung gas. Di ba? Mahal yung gas. Yung ganun yung typical na mahirap talaga na na buhay. So, you would say na ang success mo is part of your education. Kumbaga parang talaga nagsumikap kang mag-aral para lang makaahon sa buhay. Kumbaga parang feeling, di ba kasi we always believe na at sinasabi ng mga matatanda na kapag nag-aral tayo mabuti, mas magiging maganda ang buhay mo. Ganun ba ang naging motto mo in life? Partly, pero ang kasi doon, yung kumbaga nagsusumikap ako kasi nga I don't want na yung magiging anak ko ganun ang ma-experience nila. Pero of course, Doc, it's not an easy ride for you. Oh, definitely, yes. Oo. Mahirap. Anong age na medyo nararamdaman mo na, medyo okay na, nakakahinga na ako. I mean, may financial freedom na. Medyo matanda na ako nung So, ako kasi yung taong, pagka-graduate ko, nagtatrabaho, at the same time nag-aaral, at nagtuturo. Working student. Student, oo. So, continue. So, kahit sabihin natin, may kumikita ako, pero nandun pa rin yung savings. Iniisip ko pa rin na, paano pagka mawalan ako ng trabaho? Okay, I am preparing myself ng tawag dito sa future. Kaya nga, yung pag-aaral ko, 3 ang masters na natapos ko eh. Kasi sobrang preparation. Kasi mahirap yung mahirap pinagdaanan ko. Grabe, 3 masters. Paano nangyari yun? Na 3 masters ang tinapos mo kung kulang kayo sa pera? Parang feeling ko nga tawag dito, it's a blessing coming from above. Kasi nga pinahirapan muna ako ng tawag dito, nung maliit pa ako. And then I feel like binibigyan ako ng pagkakataon na hindi mahirap maghanap ng trabaho. Oo. Imaginein mo, during college days, yung engineering days ko, 4th year college ako, regular na employee na ako ng National Steel. Oo. So pa lang tawag dito yung... pag-graduate ka pa lang. Wala, pag-graduate pa lang. Regular ka na employee. Out of 80 employee. na OJT, inabsorb ako. Ganun ka Bakit inabsorb ako? Hindi dahil magaling ako. Dahil nagsumikap ako. Kasi nga talagang hirap na hirap Hirap na hirap. Hard work talaga, Derek. Oo. Hard work. At saka kumbaga, it's not only education. It's na yung kahirapan. You drive ba yun dun yung gasoline mo na parang kailangan ko umasenso. Kaya kailangan umasenso. Kasi nga, ang nakikita ko sa mga kapitbahay ko, ang direksyon nila dalawa lang It's either magsumikap ka or the same, tambay. Ganun lang. Pero, alam mo, I'm sure, hindi lang kami ni Brian na inspire sa storya mo, Doc. And even the Low Barkada, I mean, kayo, I'm sure, if you're struggling right now, baka ma-inspire kayo kay Doc kung ano nangyari sa kanya. Pero, Doc, kailangan na natin pag-usapan yung topic. Okay. Kailangan mo na kaming i-educate. Ito na yung importanteng part. So, Brian, fire away. Oo nga Actually, Doc, itong sabi mo napunta ka na sa linya ng solar. Obviously, from your work, eventually naging OFW siya. Paanong nangyari na napunta ka sa solar? Mayroon bang nangyari na para trigger that made you say, sige, we're going solar na? Ito na talaga yung pinaka gusto kong gawin as a business. Okay. Ganito yon. Nung nakikita, sa Middle East pa lang, nakikita ko na kaagad yung potential sa solar para sa Pilipinas. Okay? Naghahanap ako ng sign. Okay, Lord, bigyan mo ako ng sign na i-share ko itong knowledge sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Nagkataon, 2020, nag-pandemic. So, yun yung pinaniniwalaan ko na ito na yung sign na I have to go back to the Philippines
okay, i-educate ko yung mga Pilipinos about solar, but I cannot do it alone. So I created an academy, Solar Training Academy. Oo. So, natuturo ka paano gawin yung negosyo ng solar? Yes, okay. Hindi lang pag negosyo, paano mag-install ng solar. Okay. Paano magtatrabaho sa solar company. Okay. And of course, paano mag-start ng solar business. And I'm proud to say, name it yung mga malalaking solar company dito sa Metro Manila. Mga estudyante ko yun. So, for example, Doc, ako, gusto kong magtayo ng solar business. So, aside sa mag-i-enroll kami sa iyo at tuturuan mo kami kung paano, ikaw din ang source namin of the materials. Yes, but it's not really na tawag dito, obliged namin kayo. Okay. So, I have an option. You have an options, Okay. but ang maibigay lang namin is, okay, we can guarantee you na you have the right product, right quality, at the right price. Okay, hindi ka nabudol. Okay. So, tuturuan mo rin kami kung paano kami mag-pricing. Pricing lahat. Pricing, even, after ang business model ng training namin is like this. Okay, we will give you a training and after that one, we will be inviting you into the actual installation. Yung project namin. Kasi kahit mag-training tayo ng isang buwan dyan, ano yan? Kumbaga, nandyan na yung setup eh. Pwede mo na picturean eh. Pero doon sa site mismo ng client, actual raw. Even how to handle yung difficult client. It's not only the yung electrical skill, but also the soft skills. How to handle. Hindi ka pa inumin ng tubig. Bawal ka mag-CR. How to handle. Grabe, ngayon ako nakarinig ng ganun business model na pati yung mga ganun may training pa. Oo, tinuturo namin yun. Kasi nga, matutunan nila doon paano didiskartehan. Okay, pag-wiring, pag-layout. Okay, it's not about installing na. Dapat yung aesthetics or yung appearance ng installation maganda rin. Pero Doc, i-ano mo lang muna kami bago tayo mapunta sa sa ibang field. Ang gusto naming malaman ni Bri kasi, gaano ba ka-importante ang solar panel? Kasi okay, ang alam lang naman ng tao or let's say ng madlang people, kapag nag-solar panel ka, makakatipid ka. Bakit? Di ba mahal nga din pagpa-install ng solar panel? Yun ang perception ng maraming tao. Pero like kami ni Bri, we believe, like ako rin I work for a company here in the Philippines who promotes sustainable living, which is savings in energy and water consumption. So, kami, even our building or our projects has solar panels. So I understand. But not all people are willing to spend for a solar panel. Kasi feeling nila, ang laki ng cash out ko. Yung iba maririnig ko, isang bahay, 400,000, 500,000, 800,000. Pinakamura ko naririnig nasa mga 100,000. So I'm not sure yung demographic kung ganito lang ba kaliit yun. Hindi natin alam di ba? So ngayon, educate us. Bakit gaano siya ka-importante at mahal nga ba siya? Okay. So way back 10 years ago, siguro masasabi kong napakamahal. Okay. Gaano siya ka-importante? Ganito na lang ang senaryo na ibibigay ko or analogy. Kung meron kang 100,000, i-time deposit mo sa bangko, sa tingin mo mabibigyan ka ng 3,000 per year na interest? 3,000 pesos. Sa isang taon, yung interest, mabibigyan ka ng 100,000 na yun? Depende sa rate mo sa bangko. Depende. Exactly. Magkano pinakamalaking rate na nakikita ninyo? As of now, Doc, hindi ako familiar sa rates. Pero I think 2 to 3% ata, di ba? As high as 10%. I'm not sure. So wala pang 3,000. Samantalang dito, sa solar, yung puhunan mo na 100,000, kikita ng 3,000, hindi 1 year. Every month. Guaranteed. If you use your electricity, that's guaranteed. So, ganun ka-importante ang solar. O lahat naman nagrereklamo, okay, kuryente, ang taas ng electricity bill ko, yun yung mga reklamo tapos pataas na ngayon ang Alam mo, curious ako, pag talaga, summer, ang taas talaga ng electricity bill. Lalo na kung hindi ka rin naka-inverter. Inverter na aircon, inverter na refrigerator. Na appliances. Di ba? Definitely tataas. Ang daming kasi siyempre, yung temperature mainit. Kailangan mong taasan ang temperature ng yung tawag dito, yung aircon mo. So magtatrabaho siya na magtatrabaho.
So pag naka-solar panel ka, how does it work? Ilang araw siya kailangan matapat sa araw para hindi siya nauubusan ng kuryente? Paano ba? Please educate us. Okay, ganito lang yun. Simple lang yun, okay? Ang kasi unit of measurement ng solar capacity is kilowatt peak. Okay. Kilowatt peak, okay? So let's say nagpa-install ka ng 5 kilowatt. Ang total naman generate niya sa buong araw, i-multiply on the average by 4. So that is 20 kilowatt hour na harvest. Okay. So kung meron kang consumption kada oras na 1 kilowatt, very simple. Kaya niya niyang okay? Ang harvest mo 20 kilowatt hour. Okay, now nagdagdag ka ng aircon. Okay, siyempre tataas yung konsumo mo sa isang araw. Oo. So ang ibig lang sabihin nun, tumaas. Okay, from 10 kilowatt nag-aircon ka, nag-install ka ng aircon, nagiging 30 kilowatt. So may sobrang 10 kilowatt. Ang nangyayari ngayon, yung 20 kilowatt na harvest, priority kukunin yun sa solar. So yung natitirang 10 kilowatt, yun ang kukunin na lang kay Meralco. Tira-tira na lang si Meralco. So yung difference lang. Ang yung difference. So paano yun kung kunyari, let's say, rainy season, hindi umaaraw? Oo nga. Paano yun? Okay. So nakakuha mo pa rin ba yung full benefits ng solar mo? It's not about full benefits. Ang lang doon, gumagana pa rin. Okay? Nag-harvest pa rin siya, but not that full As potential. efficient. Ulan, baha, kidlat, ganyan. Yan? Tawag dito. Nag-harvest pa rin siya. Pero kunti lang, hindi katulad nung talagang liwanag talaga. ng araw. So let's just say nag-invest kami ni Brian sa aming studio. Okay? So to say, or even here in Triton Studio, di ba? How long will it take, dalawa question ka, for you guys to install it? That's one. Number two, ano ang lifespan ng solar panels? Kasi kailangan maintindihan ng audience natin na if I invest, let's say 500,000 to a solar panel, sabi niya 2 years, ma-ROI mo na, right? Okay, na-ROI ko na 2 years. Paano kung in a third year nasira? So parang yun yung thinking ko. Ano yung lifespan? And then, what's the first question? The lifespan and also yung installation process, gaano katagal? Okay. Yung pag-install usually on a standard residential is only 1 to 2 days. Mabilis lang. Ganun kabilis lang yon, 1 to 2 days. Now, in terms of yung sa mga warranty naman, napakahaba ng warranty ng solar panel. Ilang years ang warranty okay. sa inyo? May tinatawag tayong dalawang klaseng warranty, yung tinatawag na product warranty at saka yung performance warranty. So yung product warranty, ikumpara na lang natin sa TV, usually 1 year lang yan. Pero sa solar panel, 15 years. 15 years. So ang ibig sabihin, kami mga installer, baka wala na kami sa mundo, may utang pa kaming warranty. And hindi lang yan. Yung tinatawag na a performance warranty, 30 years. So ano ibig sabihin ng performance warranty? Ang ibig sabihin, ginagaranti ng manufacturer na at the end of 30 years, 87% pa rin ang efficiency niya, yung harvest capacity. After 30 years, So, 87%. So you would say or you would recommend na kumuha ng solar panel simply because, let's just say for the sake of conversation, nag-invest ako 2 years, nabawi na namin ni Brian. Bawi na kami. Nasira yung solar panel ng 5 years. Panalo ka pa rin. Panalo, papalitan yun. Hindi, kahit na kung hindi mapalitan, panalo ka pa rin. Natipid mo eh. Natipid mo pa rin siya. Natipid mo pa rin siya. Nag-double Lalo mo na siya. heavy na consumption ng energy, ng kuryente. Like for example, this studio. Diba? Malakas Actually, alam mo, perfect ngayon ang talaga savings in energy. Because not only na masave yung environment, alam mo marami rin kasing tao ngayon na dapat magtipid. Dahil bukod sa sobrang init, ang laki na talaga ng kuryente ngayon. Sobra. Like ako, I remember you posted way before that your 78,000. 78,000 Oh my God. for a month. Simply because it's a creative house. So nagsushoot din sila ng maraming So ganun kalaking So kung Some of isipin- our aircon, hindi siya inverter. Ayun. So, ayun. That adds up to the bill. To the bill. Okay, paano kung ganito? Babalik ako doon sa hindi inverter. Yung mga appliances ko sa bahay, pero nag-invest ako sa solar panel. Nakatipid pa rin ako? Nakatipid ka pa rin, definitely. Nakatipid ka pa rin. Ang sa amin kasi, sa Pel Solar, pag nag-install kami, it's not about tinuturo lang namin na ito yung benefit ng solar. We also teach them
how to properly use the appliance. Sample na lang. Okay. Ang nakasanayan, maglalaba, magagamit ng electrical stove pagkagabi. Okay, yung paglalaba, pagpamalansa, why not use that one, gagawin yan during daytime? Diba? So pagkagabi kasi walang solar yun eh. Samantalang ginawa mo sa araw, automatic direct consumption from the solar. Walang ginagamit na kuryente sa ano. So tinuturo din namin yun. Actually, tumataas ang kuryente, it's not really about the consumption. It's the how you use your appliance. So may oras dapat. Yung during peak sun hours, yung tinatawag nating peak sun, malakas ang araw. 10 o'clock to 2 o'clock. So yun ang pamalansa. Oo. Doon to gumamit gamit ng appliances, anything that consumes mga heavy loads, ganyan. electricity. Yeah. Kasi usually, ang nangyayari, nakikita ko sa mga household, grabe ang laban nila pagkagabi, Ganyan. Mga night owl eh. Parang pag mga ganun night owl. Pero paano yun? What if I want to consume electricity ng gabi? I believe there are generators available. Pero again, mas mahal siya kumpara sa parang standard na ang benefit mo lang is sa umaga kapag maaraw. Tama ba? Pero tama, ang generator is powered by gas, right? Yeah, No, powered by tama, gas, by gasoline, Yeah. diesel. Pero there are solar panels na may kasamang generator. No. Or batteries. Battery. So ganito lang yun. Ganito lang yun. Okay. Pwede kasing gumamit yung yung solar ng battery. So lahat ng sobrang na-harvest niya sa araw, pwedeng i-imbak niya doon. I-imbak niya doon sa battery. So battery pala ang tinutukoy ko. Hindi generator. Gas nga pala yung generator. Pangalawa, supported na ito. May mga incentive na tayong yung mga program ng government yung tinatawag na net metering. Okay? So it was mandate or parang initiative ng ERC na wherein tayo, instead na tayo ang bibili ng kay Meralco palagi, ng kuryente, pwede kang magbenta sa kanya. Magbebenta ka ng kuryente. Magbebenta ka ng kuryente. So, marami na ngayon na naka-experience ng zero bill na talaga. And even negative pa. Gusto mo yun, direct? Zero bill? Gusto ko yun. Tapos negative. Sabihin, may utang sa'yo si Meralco. Galing. So parang, okay, gumagamit ka na ng battery, tapos at the same time, meron ka pang peso credit using net metering. Ang net metering kasi ganito lang yun eh. Pag sumobra, yung harvest mo doon sa daytime consumption, automatic ibebenta niya kay, export ang tawag nun, kay Grid or kay Meralco. Si Meralco naman, yung calculate niya, kung ilang kilowatt, merong equivalent na peso credit, usually 6 pesos or 6.50 per kilowatt. So kung marami kang na-imbak, i-offset niya yun, i-apply niya at the end of the month during sa bill ninyo. Pero, so hindi ba nagkakaroon ng competition in terms of kay Meralco sa mga people like you guys na nagpo-promote ng sustainable living? Like for example, kayo, you promote solar panels. Makatipid ng mga tao, mga Pilipino. Oo, and even ngayon, mga coaching ngayon, puro EVs na, di ba? Oo nga, electric cars na. So, ang tanong ko, hindi ba nasasabotage parang at some point, syempre sa business point of view ng energy company, hindi ba kayo nagkakaroon ng problema? Hindi naman, kasi kung mapapansin nyo, nag-i-increase pa nga sila. Bakit? Dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. In fact, dapat magpasalamat pa sila sa mga solar companies. Dahil natutulungan yung demand ng mga house owners na yung sa kuryente nila. Ito na, direct. ang pinakinaantay namin na segment. Which is, ano ang top 3 qualities mo as a person? Top 3 qualities. Ano masasabi mo about yourself? Siguro yung very focused yung una. Okay? And very, kumbaga, tawag dito, perfectionist. Perfectionist. So dahil sa trabaho na... Focus, perfectionist, okay? And then... Ano yung last one? Kumbaga, consistency. Naniniwala ako na with consistency, you will always win. Wow. Focus, perfectionist, consistent. So ngayon, eto ang tanong ko. Sinabi mo yung top 3 qualities mo. Meron na bang instance sa buhay mo na nagamit mo yung 3 qualities na yan? Okay, ito na lang. Isang project sa tawag dito, sa Bahrain.
Okay? Malaking project ng solar. Okay? Tinawagan ako ng tawag dito, somebody called me during 2 o'clock in the morning. Doc, ganito ang nangyari. Nasunog yung isang portion ng school. Isang inverter. Oo. So kumbaga, ang reaction ko dapat is, bakit ganyan? So tinitingnan ko muna kaagad kung ano ba tawag dito. Nagpo-focus muna, ano mga possibility na tawag dito, nangyayari. Ano ang cause. Oo. Hindi ka nagpanic, nag-focus ka. Ano bang So yan, ang tumatak kaagad sa isip ko is yung yung CCTV. Okay. So that's one. Focus. Okay. Yung number 2 natin, yung consistent. Perfectionist pala. Perfectionist is kumbaga nakikita ko sa mga pag nagtatrabaho ako, kahit ako consultant sa project, umaakyat pa rin ako. Kasi parang hindi ako naniniwala kasi yung mga tao, ako lang kasi yung Pilipino. So the rest of our yung workforce, ibang lahi. Bengali, Indiano, Arabo, ganyan. Inaalog ko pa yung inaalog ko talaga, chine-check ko, tinetesting ko kung tama ba. So ganun ako ka detail. Keen into detail. Alam mo, ang tawag dyan, masabi ko dyan, trust but verify. Yeah. Trust but verify. So tama, oo. So chine-check ko talaga. Kahit sabihin nila, sigurista ako, ganyan. Hindi, ganun talaga ako eh. Kailangan ko. Kasi nga, ang line of work natin is very, dangerous. Kuryente yan. Dangerous and tedious also. Siyempre, oo. And lastly? Being consistent. Being consistent, okay. Kahit nag-fail ako, nag-fail, tuloy pa rin ang laban. Okay? Tuloy pa rin. Nandun ka pa rin. And learn from your mistakes. Learn everything from your mistakes. Kumbaga, have patience. Kasi nga, kung consistent ka na, ito talaga ang end goal ko, makakamit mo yun. Nice. That is why consistency will always win. So kayo, mga ka-whiskey, mga ka-low barkada, dapat magamit nyo yung top 3 qualities na yun. Ito na direct. Doc Hill. Kwentong mental health. So ikaw, kamusta ang mental health mo? We have a card game. Life card, so to speak. May mga set of questions siya. And simple lang mga gawin natin. Pipili ka ng isang card. Read it out loud. Shot ka ng whiskey bago mo sagutin. Okay? So this is our card game in partnership with Untolds and available over Shopee, Lazada, and TikTok. Ano sabi sa'yo ng ating mga card? Ano ang pinakamalaking sakripisyong ginawa mo para sa iyong pangarap na walang nakakaalam? Ulitin ko. Ano ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo para sa iyong pangarap na walang nakakaalam? Shumat ka muna. Ako at malalaman na nila. Malalaman na nila ngayon. Interesting. Sakripisyo. Yung ikukwento ko lang. Kung nakikita nyo ako ngayon, hindi ako ganito yung type of person. Napaka-heavy smoker ko. I can tell you, 4 packs per day minimum. Wow. Grabe. So yung tawag nito, yung sakripisyo na yun, napakahirap. Kasi nga, ang pinagdaanan ko, pag nawalan ako ng isang pakete, kahit madaling araw ba yan, talagang lalabas ako sa At saka kahit yung mga boss ko nagrereklamo na, papapasok sa office, ganyan, Pero ini-stop ko yun. Ini-stop ko yun. Bakit mo sinuko yung vision na yun? Okay, tawag dito. Alam ko naman very obvious. Alam kong gustong-gusto mo kasi 4 na packs. Pero kasi syempre kailangan pag stress ka sa dati nakaka-relate ako. Ako 1 pack lang naman. Pero ang tanong ko sa'yo doon, dahil ba nagkaanak ka? Hindi. Ang paniniwala, kasi ang paniniwala ko kasi dati, pag nanigarilyo ako, ang dami kong nasusolve na problem. Pero medyo totoo yan. At some point, before. Hindi. Ako nabibigyan. Before. Yun ang belief natin, di ba? Pero, nakikita ko Nakikita ko sa mga tao ko, nanigarilyo din. Pagka may meeting, late kasi nanigarilyo pa. Lalo na yung mga Arabo. Tsaka nangangamoy. Oo. Tawag, gaganon ka sa ilong, yung nicotine, ganyan.
So in-stop ko yon. Sabi ko, ang feeling ko sa sarili ko, napaka-strong ang tingin nila sa akin eh. Sabi nga, yung focus, perfectionist, consistent, ganyan. Tapos sigarilyo lang, hindi ko magawa. Oo. Sinakripisyo ko yun. So, it's all about pala yung tawag nito, willpower. And being disciplined. Oo. And maybe preserving or protecting your health. Kasi nga, like, madami ka pang gustong gawin sa buhay. Yeah. Oo naman. I've tried naman yung patch, yung tablet. Pero wala eh. Ang dami mong ina-apply. Pero ikaw lang din pala ang So, willpower. Yun yung pang-apat. And of course, subjecting yourself to an environment na maka-stop ka ng bad habits mo na yan. Diba? Bray, may tanong ako. Sa inyong dalawa, ano ang projection nyo? Let's say 5 to 10 years. Mau-overtake ba ng solar panels, ang sustainable living versus sa traditional? Or honestly, maraming hindi open? Kasi let's face it sa ano muna ako sa kotse bago nyo sagutin. Marami pa rin may ayaw ng electric EV cars. Cars, I really wanted to get a Tesla actually. Gusto kong kumuha pero maraming nagsasabi negative pa rin na nako, nasusunog yan kasi sa tapos iba pa rin ang gasolina. So anong take nyo doon? Okay, if I may start this conversation. I believe that eventually, yun at yun ang pupuntahan eh. It's just a matter of kailan talaga fully ma-adapt ng mga tao. Kasi just like any kind of technology, Direk and Doc, siyempre pag simula ka, marami pang mga adjustments. There are kinks that you have to resolve. But you look at it on a general sense na the only way that we can continue living on this earth is to be sustainable and to live sustainably. And one way to go about it is, look at, okay, ano pa yung mga pwede kong gawin? Not just solar, definitely, in electric cars. Marami pa marami pang ways. And preservation of nature, maybe, so to speak. Diba? And quality of life. And quality of life. Yeah. How about you? Sa akin naman, siguro sa Pilipinas, hindi ganun kaagad na, kumbaga, papalitan kaagad eh. Kasi dito, problema talaga yung mass education pagdating sa solar. Sabi ibang bansa, meron na silang target na within 2030 wala nang, or 2035, 2040, wala nang electric na, wala nang diesel na ginagamit na sasakyan. Wala nang coal, tawag dito na kuryente na ginagamit. It should be renewable energy na. Not necessarily solar, it could be wind. Yes. So, dito sa Pilipinas medyo nahihirapan kasi sabi mo nga, direct, medyo hesitant pa sila eh. Ang iba, feeling nila, hype lang ito. So, this is most of my effort dun sa training. Yung pinofocus ko talaga na, mali yung perception na yun. Alam mo, natutuwa lang ako kasi ngayon, lalo na sa mga first world countries, ang dami na kasing talagang nagpo-promote ng sustainable living. Like, I'm just going to share a very, very short story lang. Na kami kasi we're into real estate and we're the only developer in the Philippines na who promote sustainable living. Kami yung pioneer. I mean, meron na iba ngayon pero yung pioneer kami. Alam mo, dahil nagpo-promote kami ng savings in water and energy consumption, would you believe na ang rental rate, so for example, let's say, you invested sa amin. Diba? Nag-invest ka sa amin, let's say, ng property, whether it's a house or a condominium. Mas mataas ang appreciation ng value ng lupa mo or ng unit mo simply because green developer yung kinunan mo. Kasi nga, ngayon, ang mga first world countries like US, Canada, ang ginagawa nila, kunyari, mga expats dito, they would require their tenants, yung kanilang employees, na mag-rent sa sustainable building. May ganun na ngayon. So just to educate everybody na iba din talaga kapag nandun ka sa tamang path which is sustainable living. Yeah. So that's why I believe within 5 to 10 years time in the Philippines, it's the only way to go. It's the only way to go. Papunta tayo. Honestly, yeah. Kasi dami na nga sasakyan ngayon na mga electric. Me personally, I have 5 EVs. So I'm sure may BYD, may Tesla ka. BYD. Lahat tinarahin niya. Zeekr. Na Wuling and Dongfeng. Dongfeng. Lahat tinarahin. Anong the best?
Personally, BYD. BYD. Number one naman sila in the world Yeah. But ako, brand preference, I would want Tesla. Ako naman yun. So Doc, eto tayo. Gusto natin siguro para sa mga ka-whisky, mga kalobarkada, ma-inform sila like kung pagod na sila sa mataas na electricity bill and maybe they would want to explore solar. Paano sila magsisimula at magkano ba yan? Whether it's papaturo sila sa'yo how to run it or maybe kukuha sila sa'yo ng solar panels. So ganito lang yun, okay? Mga ka-whisky, Mga kalobarkada natin kalobarkada, kakuya sa Eagles. I would suggest na, okay, call us for a free assessment sa bahay. Okay? Makikita, free na yun. Kumbaga, ibibigay namin, we can suggest, we can recommend ano ang bagay sa'yo. Magkano ang budget. Kasi you cannot just say, mag-budget ka ng 500,000, zero ng bill mo. No, kailangan talagang i-assess. Kasi maraming factors na kailangang i-consider. Like, may pera ka nga, pero wala ka namang bubong na paglalagyan ng solar. Okay, di ba? Oo. Or hindi nakatutok ang araw. May pera ka, napakalaki ng napakalaki ng tawag dito, napakalaki ng bill mo. Oo. Pero, kumbaga, yung bubong mo, napaka-weak, baka pwedeng bumagsak. Hindi kaya. Hindi kaya. Akala ko, napakalaki ng bill mo pero wala kang bubong. So, yun. So, marami kang i-consider. So, yung paggamit mo ng kino-consider din yun. Alin ang mas mataas na gamit? Araw o yung gabi? Ang galing, Siguro, maganda, ma-i-flash natin dito sa ating ang number ni Doc, diba? How they can reach out sa kanila. Pero sabi nila sa akin, actually, kanina, na may sistema sila. So, this is a system para ma-assess, tama, yung consumption ng mga tao and ano yung matitipid nila. Tama ba? Yes, meron kaming So, they can log in our FB page. So, they can input their, magkano yung bill nila. Okay, magkano yung expected na gusto nilang matipid. And then, lalabas na yun, naka-auto-calculate na yun. And the kilowatt hour consumption nila. Kilowatt hour consumption. Makikita nila yun sa Meralco bill. Makikita nila yun. So, yan, makikita, ito palang investment dapat ko pagka ganitong setup, ganitong size ng capacity. Without even us, inviting na, Pero mas maganda talaga, mas maano pa. Mas mabisita namin. Wala namang bayad yun free naman. Yeah. Alright, Derek. I think, kung kayo guys, if gusto nyo magpa-assess, libre. Diba? And as well as, kung gusto nyo ma-check lang din, magkano ba matitipid nyo talaga if magpa-install kayo ng solar, check out nyo yung link that will be showing on screen as well. Bri, may I give my takeaway? Yes, go ahead, Derek. Oo. Ako ang takeaway ko siguro, Bri, siguro all of us should be open. So what do I mean by open? Let's be open about changes, like technologies. Kasi kapag feeling ko hindi ka naging open sa mga bagong bagay, naging traditional ka, mapag-iiwanan ka . Diba? And at the same time, be considerate din. Kasi, you're saving the environment. Diba? So, yun yung sa akin. Be considerate and be open. Yeah. Ako naman, I guess ang takeaway ko dito para sa mga ka-whisky natin who's listening to this episode, alam mo, minsan, yung hirap mo, yun yung nagiging reason mo kung bakit gusto mo makatulong sa iba na hindi na maranasan na yung same na hirap na naranasan mo. And, his story, Doc Hill's story, serves as a reminder, as an inspiration na makakaahon ka din, so to speak. It's just a phase, maybe in your life, na kailangan mong pagdaanan para mas sweeter yung tagumpay. Ang ganda naman. Diba? How about you, Doc? Ano naman takeaway mo sa usapan natin? Ang sa akin lang naman dito, ang pag-install kasi ng solar, it's not about yung financial benefit. Okay? Para sa amin, hindi ganun . Ito yung pagbabago sa buhay ng mga kliyente namin. Binabago namin yung buhay. It's not about savings only. Okay? It's the benefit of how you change the lifestyle of the household owner. Ang galing. And with that, Derek, mga ka-whisky, mga kalobarkada, check out nyo. Doc Hill, saan ka ba nila makikita? They can check out our FB page, Pel Solar,
And then they can also call us or Viber, WhatsApp, 0931-888800. Wow. Napakadali. Napakadali tandaan mo na. O baka mamaya tumawag kayo at manghingi kayo ng love advice ha. Solar lang po mga ka-whiskey. And with that, Direk, Usually, pag naka-whiskey ka, mas open ka. yeah. Stay pogs guys. Cheers. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intablado. Big Eyes Production.